Nakita ni Dokya ang pulang kidlat na bumabalot kay Curious Rodgrain at agad niyang napagtanto na iyon ang plausibility storm. Epekto iyon ng pagpatay niya kanina sa dalawang miyembro ng Wind Shadow Squadron. At dahil hindi siya opisyal na ipinatawag ng senaryo, mapapailalim siya sa matinding limitasyon ng plausibility. Bagaman hindi pa ito kasinlala ng nararanasan ng mga konstelasyon, sapat pa rin iyon upang maging malaking hadlang sa kanyang pagkilos. Natigilan si Curious Rodgrain nang sabihin ni Dokya na tila ang langit ay naghahanda na upang bigyan siya ng isang disipulo. Hindi ba ganoon ang ibig sabihin nito? Magalang na hiniling ni Dokya na tanggapin siya bilang kanyang disipulo at nangakong siya ang tatalo sa mga catastrophe ng Peaceland para sa kanya. Bago pa man makapagsalita si Curious Rodgrain, biglang lumitaw ang abiso. Ipinahayag nito na ang konstelasyong The Prisoner of the Golden Headband ay hindi nasisiyahan sa mga kilos ni Curious Rodgrain. Kasunod nito, maging ang Demonic Judge of Fire ay labis na naiinis sa hindi makatarungang paraan ng kanyang pagkilos. Maging ang Scribe of Heaven ay nagpahayag din ng pagtutol sa pakikialam niya sa senaryo. Nang makita ni Curious Rodgrain ang mga mensaheng iyon, napagtanto niyang may mga pambihirang konstelasyong sumusuporta kay Dokya. Hindi niya inaasahan na maging ang marangal na Monkey King at ang mga Archangel ay papanig sa isang tao. Pagkatapos ay sinabi niya kay Dokya na tama ito. Hindi niya kayang iligtas ang planetang iyon ng mag-isa. Kapag nakialam siya sa senaryo, lahat ng iba pang konstelasyon ay magkakaroon din ng sapat na plausibility upang gawin ang parehong bagay. Ang Storm of Paradox na si Curious Rodgrain ay iniwan ang sarili niyang planeta at naglakbay matapos pagdaanan ang napakaraming pagsubok at sakripisyo. Ngunit sa huli, natuklasan lamang niyang naging napakalakas na niya upang mailigtas pa ang mundong nais niyang iligtas mula sa pagkawasak. May galit sa tinig na sinabi ni Curious Rodgrain na kahit ganoon ang sitwasyon, hindi pa rin iyon nangangahulugan na maaari niyang tanggapin si Dokya bilang isang disipulo. Hindi siya kailanman tumatanggap ng mga tagalabas bilang alagad. Idinagdag pa niya na wala pang sapat na kwalipikasyon si Dokya upang ipagpatuloy ang pamana ng kanyang lakas. Dahan-daang tumayo si Dokya at pinulot ang isang sanga sa lupa. Habang hawak iyon, tinanong niya si Curious Rodgrain kung magiging sapat na ba iyon upang patunayan ang kanyang karapatan na maging disipulo nito. Napamura si Dokya sa kanyang isipan habang iniisip kung agad kaya siyang tatanggapin ng lalaki kung siya si Jonghyuk. Dahil sa isiping iyon ay bahagyang nasaktan ang kanyang pride. Pagkatapos ay naalala niya na mayroon pala siyang isang nakatagong skill na binili niya matapos ang ikalawang senaryo. Nagulat si Curious Rodgrain nang gamitin ni Dokya ang White Pure Star Energy sa patpat na kanyang pinulot. Ang White Pure Star Energy ay isang tanyag na teknik na tanging si Curious Rodgrain lamang ang kilala sa paggamit. Habang nananatiling natutulala ang lalaki, magalang na nagsalita si Dokya at hiniling na pahintulutan siyang magpakilala muli. Magalang siyang lumuhad at sinabi na siya ay isang tagalabas na nagngangalang Dokya Kim, at ikinararangal niyang makilala ang master ng White Storm School. Pagkaraan ng pangyayaring iyon at makalipas ang ilang sandali, binabasa ni Dokya ang impormasyon tungkol kay Curious Rodgrain sa kanyang telepono. Nagtatakang lumapit sa kanya si Suyeong-han nang mapansin nitong lumiit din ang cellphone ni Dokya. Agad namang nagpaliwanag si Dokya na lumiit lamang iyon dahil itinago niya ito sa infinite dimension space. Nina si Suyeong-han at sinabing inaangkin na naman ni Dokya ang lahat ng magagandang pagkakataon para sa sarili nito. Idinagdag pa niya na hindi rin niya inaasahan na ang pinakamalakas na tao sa First Merm ay magmumula sa Peaceland. Sumagot naman si Dokya na hindi pa tiyak kung sino talaga ang pinakamalakas, ngunit malapit na rin siyang umabot sa antas na iyon. Ang pinakamahalaga sa lahat ay tinanggap na siya bilang disipulo. Ikinwento ni Dokya na halos 2 oras siyang pinaghintay ni Curious Rodgrain bago siya tuluyang tinanggap bilang kanyang disipulo. Sa mga sandaling iyon ay lumapit si Curious Rodgrain kay Dokya at ipinaliwanag na ang White Storm School ay dapat sana ay tuluyan ng naglaho matapos niyang umalis. Hindi niya inaasahan na mayroon pa palang natitirang mga disipulo. Nagulat si Dokya nang biglang gamitin ni Curious Rodgrain ang kanyang tunay na boses. Paglapit nito sa kanya ay tuluyan na siyang kinilala at sinabi na tinatanggap na siya bilang kanyang disipulo. Napailing na lamang si Dokya sa kanyang sarili dahil pinaghintay pa siya ng halos 2 oras para lamang sabihin iyon.
Ngunit nagsalita si Su Yeonghan at ipinaalala na ang layunin nila ay makabalik sa Veronica Castle sa loob ng 2 linggo. Tinanong niya kung magiging sapat ba ang panahong iyon upang matutuhan ni Do-kya ang lihim na teknik ni Kyrgios Rodgren. Sa unang araw ng kanyang pagsasanay, pinasuot siya ni Kyrgios Rodgren ng mga wristband at ankle band na yari sa espesyal na ore ng Phil-End. Para kay Do-kya, pakiramdam niya ay napakaswerte ng araw na iyon. Ngunit matapos niyang maisuot ang mga wristband, agad na lumabas ang isang abiso na ang mga metallic training bands ay naghihigpit at nililimitahan ang kanyang katawan. Dahil sa sobrang bigat ng mga ito, marahas na bumagsak ang kanyang mga kamay sa lupa. Ngunit sinabi ni Kyrgios Rodgren na ang mga iyon na ang pinakamagaan na kagamitan na mayroon siya. Habang suot ni Do-kya ang mga iyon, kailangan niyang ulit-ulitin ang simpleng pagsaksak na kanyang itinuro ng 1,000,000 beses. Nagulat si Do-kya nang marinig ang bilang na iyon. Hindi siya makapaniwalang 1,000,000 beses niyang gagawin ang isang basic stab lamang. Walang pag-aalinlangang kinumpirma ni Kyrgios Rodgren na tama ang narinig niya. 1,000,000 ulit nga niya iyong uulitin. Ipinaliwanag pa ni Kyrgios Rodgren na ang pinakamahalagang bagay sa pagmaster ng martial arts ng White Storm School ay ang paghahanap sa pinakamaliit na punto. Sinabi niyang kailangang palawakin ang pinakamaliit na puntong iyon, sapagkat ang buong universo ay nagmula sa isang napakaliit, napakasiksik, at pinatigas na punto. Doon bahagyang naunawaan ni Do-kya ang nais nitong ipahiwatig. Sumagot siya na naiintindihan na niya ang paliwanag, ngunit sa kaibuturan ng kanyang isip ay wala talaga siyang ideya kung ano ang tunay nitong ibig sabihin. Pagsapit ng 2 araw ng kanyang pagsasanay, habang patuloy na nagsasanay si Do-kya, sinabi ni Kyrgios Rodgren na ang mga ipinanganak na malalaki tulad niya ay hindi kailanman mauunawaan kung ano ang tunay na kahulugan ng pagiging maliit. Agad namang tumutol si Do-kya at sinabing hindi naman ganoon kalalaki ang mga tao upang hindi nila maintindihan ang ibig nitong sabihin. Sinang-ayunan niyon ni Kyrgios Rodgren, ngunit ipinaliwanag niyang mula sa perspektibo ng mismong universo, ang lahat ng nilalang ay mas maliit pa kaysa sa isang butil ng alikabok. Dahil dito, maliraw na tawaging maliit ang mga maliliit na tao, sapagkat maging ang buong sangkatauhan ay isa lamang butil ng alikabok kung ihahambing sa lawak ng universo. Napagtanto ni Do-kya na tila ginagamit lamang ni Kyrgios Rodgren ang pilosopiyang iyon upang makabawi sa kanyang maliit na pangangatawan. Idinagdag pa ni Kyrgios Rodgren na habang mas maliit ang isang nilalang, mas nagiging malapit ito sa tunay na kalikasan ng universo. Dahil dito, mas madali para sa isang tao na maunawaan ang tunay na asensya ng lahat ng bagay. Nagtaka si Do-kya at agad na nagtanong kung ano ang kinalaman niya sa lahat ng paliwanag na iyon. Sumagot si Kyrgios Rodgren na iyon mismo ang dahilan kung bakit hindi siya karaniwang nakikisalamuha sa mga taong katulad ni Do-kya. Pagsapit ng 4 na araw, patuloy na pinapagalitan ni Kyrgios Rodgren si Do-kya at paulit-ulit siyang inuutusang mag-focus. Sinabi niyang kung ipinanganak man siyang mahina, kailangan niyang bawiin iyon sa pamamagitan ng higit pang pagsisikap. Pagsapit naman ng 5 araw, lalo pang nena si Kyrgios Rodgren kay Do-kya. Sinabihan niya itong mas mabuti pa sana kung ipinanganak na lamang itong isang insekto, dahil kahit ang isang ipis ay mas mabilis pang matuto kaysa sa kanya. Hindi naman nagpahuli si Do-kya at agad na sumagot na kung mayroon ngang ganoong klaseng ipis, mas gugustuhin pa niyang iyon na lamang ang maging master niya. Makalipas ang 2 linggo ng walang tigil na pagsasanay, tahimik lamang siyang pinagmamasdan ni Kyrgios Rodgren. Pagkatapos ay sinabi nitong nakapagtataka kung paano nagawa ni Do-kya na ma-master ang White Pure Star Energy. Sumagot si Do-kya na nagbasa lamang siya ng aklat ng mga lihim at kusa na lamang dumating sa kanya ang lahat ng iyon. Hindi siya nagsisinungaling, sapagkat nabasa na niya ang TWSA. Seryosong pinagsabihan ni Kyrgios Rodgren si Do-kya. Sinabi niyang hindi tugma ang bibig nito sa mahina nitong katawan. Kung magpapatuloy raw ito sa ganoong pag-uugali, mauuwi lamang ito sa pagiging giniling na karne sa loob ng isang kisap mata. Bahagyang nena si Do-kya at sinabi niyang kakaiba ang paraan ng kanyang master sa pagpapakita ng malasakit sa sariling disipulo. Ipinaliwanag naman ni Kyrgios Rodgren na ang tunay niyang ikinababahala ay baka madumisan ni Do-kya ang pangalan ng White Storm School. Ngunit sa isip ni Do-kya, napatanong siya kung bakit hindi na lamang maging tapat ang kanyang master.
Sa sandaling iyon ay napagtanto niyang eksaktong-eksakto ang ugali ni Curious Rodgrain sa paglalarawang nabasa niya noon sa TWSA. Dahil sa pagkaunawang iyon, biglang lumabas ang isang abiso na nagsasabing tumaas ang kanyang pag-unawa sa karakter na si Curious Rodgrain. Makalipas ang ilang sandali, napabuntong hininga si Dokya at sinabing kung magpapatuloy ang ganitong klase ng pagsasanay, mamamatay siya rito bago pa man siya magkaroon ng pagkakataong makaranas ng tunay na labanan. Sumagot si Curious Rodgrain na kung ihahambing sa lawak ng universo, ang panahong iyon ay isa lamang napakaikling sandali. Ngunit sinabi ni Dokya na kahit sa isang maliit na planeta, napakalaki pa rin ang kahalagahan ng bawat araw. Agad namang sumagot si Curious Rodgrain na maging ang planetang iyon ay isa lamang butil ng alikabok kung ihahambing sa buong universo. Tahimik na sinabi ni Dokya na napakarami nang namatay sa maliit na butil ng alikabok na iyon. Kung gayon, ang mga buhay ba nila ay isa lamang ding butil ng alikabok kung titingnan mula sa perspektibo ng universo? Hindi agad nakasagot si Curious Rodgrain sa tanong na iyon. Pagkaraan ng ilang sandali ay sinabi niya kay Dokya na napakatagal na niyang hindi tumatanggap ng mga disipulo. Napangiti si Dokya at sinabi na kung tatanggap pa ito ng ibang disipulo, sigurado siyang tatakas din agad ang mga iyon. Sinang-ayunan iyon ni Curious Rodgrain at sinabing marahil ay totoo nga iyon, sapagkat halos lahat ng lumalapit sa kanya ay mahihina. Alam ni Dokya na halos lahat ng miyembro ng White Storm School ay namatay na naliligo sa sariling dugo sa First Merm. Ang tanging nakaligtas lamang ay ang pinakamakapangyarihang maliit na tao sa buong mundo na si Curious Rodgrain. Sinabi ni Curious Rodgrain kay Dokya na ang lahat ng malalaking nilalang ay mahihina. Kaya nararapat lamang na mas lalo pa silang magsikap. Idinagdag pa niyang ang mga senaryong haharapin ni Dokya sa hinaharap ay hindi maihahambing. Hindi na niya naituloy ang kanyang sasabihin dahil biglang nagsalita si Dokya. Tinanong niya si Curious Rodgrain kung alam ba nitong namamatay na ang mga tao noon pa man, bago pa man lumitaw ang mga senaryo. Marahil ay dahil lamang sa mga bagay na mas hindi mahalaga noon kaysa sa kasalukuyan. Sa totoo lang, mas mahirap pa nga ang naging buhay niya noon. Mas katawa-tawa pa ang mundong iyon. Para itong mga posas na mahigpit na nakagapos sa kanya, at kahit gaano pa siya magsikap na makawala ay hindi niya magawa. Kaya ang gusto lamang niyang sabihin ay huwag itong mag-alala. Hindi siya mamamatay. Pagkarinig niyon ay sinabi ni Curious Rodgrain na tunay ngang kakaiba si Dokya. Ngunit agad din siyang pinagsabihan nito na mayroon pa siyang 82,000 natitirang pagsaksak na kailangang tapusin. Makalipas ang ilang sandali, nang tuluyan ng lumubog ang araw, pinuntahan ni Dokya sina Asuka Ren at Suyeong Han. Iminungkahi niyang tumakas na lamang sila. Nagtatakang lumapit si Suyeong Han at tinanong si Dokya kung na-master na ba agad nito ang teknik, dahil kanina lamang ay mukhang napakalayo pa nito sa pagkatuto. Kalmado namang sumagot si Dokya na ninakaw na niya ang teknik. Dahil sa sinabi niyang iyon ay natahimik sina Asuka Ren at Suyeong Han, at kapwa sila hindi makapaniwala. Ngunit nang simulang bigkasan ni Dokya ang mga kinakailangang salita, biglang nagulat ang dalawa nang sumabog ang matinding kidlat na bomb-alot sa kanyang buong katawan. Nagawa ni Dokya na matutuhan ang skill ni Curious Rodgrain gamit ang kanyang espesyal na skill na bookmark, at idinagdag niya ito bilang kanyang ikalimang bookmark. Dito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.